Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito, pag-usapan lamang po natin itong maikling napanood ko sa sa YouTube. Hindi ko maintindihan, sabi ko. Parang may sablay. Parang may mali. Hindi, alam nyo naman po tayo, very critical thinker ho tayo eh. When we see something sa news, hindi natin kagad tinatanggap, di ba? Hindi ho natin kagad po ito tinatanggap at umuoo sa kayong kagad. Kasi hindi po tayo tanso. Ang tanso po kasi, tatanga-tanga talaga yan eh. Walang biro. Kaya dapat i-hashtag natin dito, wag maging tanso. Kailangan lagi ho tayong mag-iisip, di ba? Lagi ho nating iisipin, lagi ho natin ang bibigyan ng lahat ng anggulo. Kasi tandaan niyo, pag ikaw in decision making, you have to really look at every angle. Kailangan mong timbangin ang bawat anggulo, tama ba to? Hindi porket sinabi ni ganito, hindi porket sinabi ni ganire, o di kaya ito yung madaling gawin, yun ang iyong tatanggapin. Dapat to lagi tayong mag-iisip, di ba? Lagi yun natin lalaliman ng ating reasoning. Tama ho ba ito o mali? Di ba? Hindi porket sinabing revolutionary government, ayos na kagad tayo. Di ba? Ay, alam nyo naman po, ako, bilang panahon ni Pangulong Duterte, talagang isa sa mga sumang-ayon dyan. Sumama pa tayo sa rally para dyan sa revolutionary government na yan. Di ba? Madam Sara po, live ba ito? Hindi po. Nabasa ko lang ngayon yung comment mo. Hindi, live po ito. Walang biro. Kaya nga, eto, nung pinakinggan ko, sabi ko, naku po, yari tayo dito. Hindi, kasi tandaan ninyo, eto ang lagi nyong tatandaan. Okay? Wag nyo itong kakalimutan. Hindi porke tama ang isang bagay, tama na ito. Ano ibig sabihin nun? Pag ang isang bagay ay tama, pero ginawa mo sa maling panahon, ito po ay hindi maganda. Halimbawa, ang salitang marriage. Banat Bay, ba't ang lalim na naman yung... Hindi, totoo ito, makinig kayo. Di ba? Marriage is a very beautiful thing. Di ba? Marriage is God's gift to human beings. Di ba? Okay yan, maganda yan. Pero dapat nasa tamang panahon. Hindi ho dapat talon ng talon. Hindi kasi nag-I love you siya, pakasalan ko na. Tapos mamaya, pag-usapan natin yan, $299. Hindi ba, lagi niyong tatanda, nasa tamang panahon. Halimbawa, yung sinasabi nilang pagbabago ng konstitusyon. Tama, mali. Maganda ito nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit to? Ano sinabi doon? Sabi ni Pangulong Duterte, baguhin ang konstitusyon, ngunit hindi dapat ma-apply during my term. Bakit to? Kasi pwedeng makulayan ng hindi maganda. Diba? So, ang problema etong pagbabago ng konstitusyon natin na itinutulak ng lintik na kamara na yan, halatang self-serving. Ibig sabihin, ang makikinabang, walang iba kung hindi yung magbabago. Mga gunggong pala talaga kayo, no? So, anong ibig sabihin nun? Maganda ang pagbabago ng konstitusyon, ngunit pumangit dahil wrong timing. Dahil alam natin, yung mga namumuno ngayon ay mga munti ka ko na masabing hindot, dapat hindi ko sabihin yun eh. Diba? Ay mga gahaman sa kapangyarihan. Tama, mali. Kaya hindi napapanahon para sa akin. Meron na naman pumapasok na revolutionary government. Okay? Maaaring, sabi nga ni Pangulong Duterte, nais niya ito, pakinggan nyo yung news pakinggan nyo na mabuti. Para maintindihan natin, laliman natin isip natin. Dating Pangulong Rodrigo Duterte payag sa pagdedeklara ng revolutionary government ayon kay Attorney Salvador Panelo. Si Carlo de la Peña magpapalita. Kaya nga sabi ko nung nag-uusap kami ni dating Presidente Duterte na isang umaga, madaling araw. Kaya sabi ko, alam mo, Ginoong Pangulo,
Ako talaga hanggang ngayon gusto ko revolutionary government Alam mo sabi niya? Oo, okay yan. Sabihin mo kay Presidente Marcos, magdeklara na siya. Aba, kako sinabi ko na kanina umaga yan magdeklara na. Ito ang ibinahagi ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa paghahanda ng Commission on Elections sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sinabi pa ni Panelo, Unang punto dito ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte. Oo, okay yan. Sige, sabihan mo si Marcos, magdeklara na. Anong problema? Banat bay. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, okay yan. Pero si Ferdinand Marcos ang mag-declare. Ibig sabihin, siya ang mamumuno ng revolutionary government. Ibig sabihin ng revolutionary government, walang ibang magdidesisyon kung hindi yung Pangulo. Kaya nga, sinasabi ko ho sa inyo, maganda yung revolutionary government nung panahon sana ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, ano sabi ni Pangulong Duterte? Ang pagdideclare niya ng revolutionary government ay ang ating Pangulo. Kasi siya ho ang magdideclare yung Pangulo Ang magdideclare ng revolutionary government So ano ibig sabihin nun? Lahat ay pag-aari at paghahawak ng presidente ngayon. Gusto niyo ba yun? Ngayon pa nga lang, nirereklamo na ho natin dahil marami nagsasabi dyan na kinokontrol lang daw na Malacanang ang lahat ng bagay. Although I disagree, kasi sa totoo lang, hindi ho ang Malacanang nagkokontrol. Sa tingin ko, ang Kamara. Kaya nga ho, ito ay mali. Sa tingin ko, mali ho ito. Hindi maganda. Okay? Not at this time. Revolutionary government this time is not okay. That's sa aking sariling opinion. Maaring ibang inyong opinion, pero not now. Okay? wala ng petsa ang pagsisimula ng election period simula noong tanggalin sa pwesto si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Panelo kung bakit nito nais ang revolutionary government. Eto baka sabihin nyo, minisquote ko si Pangulong Duterte. Hindi, pinaliwanag pa ni Panelo kung ano yung revolutionary government na yon. Pakingge. Ang konsepto namin ni Presidente Duterte ever since, hindi pa niya tumatakbo, di ba? 10 taon ko niligawan niya. Ang konsepto namin, yung sistema kasi natin ngayon, kontrolado ng Kongreso. Whether you like it or not, talagang kontrolado ng Kongreso. Pati Presidente nakokontrol Ngayon, kung ang Linaw ho nun, Ang problema sa sistema natin ngayon, kahit o presidente, nakokontrol ng Kamara. It's really obvious. Kung anong pinupunto dito ni Panelo. Ang pinupunto ni Panelo dito, now, it's the Congress ang parang nagdidikta sa mga pangyayari sa ating bayan. Kaya nga, ang kanya sinasabi dito, revolutionary government. Kongreso ang kanyang power to legislate, binigay mo sa Presidente, dalawang power na executive, legislative, pareho ng martial law. Pag yan ang ginawa mo, lahat ng mga constraints mawawala sa iyo Paglilinaw pa rito ni Panelo, alam nyo, ang provision ng saligang batas, klarong-klaro naman sinasabi, ang trabaho ng isang pamahalaan ay ang bigyan ng proteksyon ang sambayanan o magsilbi. Ngayon, kung sa pagsisilbi mo at sa pagbibigay mo ng proteksyon, nakikita mo ang ilang sektor sa lipunan o ilang sangay ng gobyerno nagiging sagabal dun sa tungkulin na iniatang sa iyo ng gobyerno at ng Estado, abay gumawa ka ng kaparaanan. At pwede mong gawing magdeklara ka ng batas militar, magdeklara ka ng revolutionary gobyerno. Kaya kami ni Presidente Duterte, okay sa amin si Bongbong Marcos. Gets nyo? Paano yan? Paano yan?
Ang laki ng problema natin. Tama, mali. Iba kasi yung kwento ng mga tanso vlogger eh. Ayaw nila kay Marcos. Galit na galit sila kay Marcos. Yun ang talagang ano nila. Eh, ang problema, dinadawid nila yung mga Duterte supporter at si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Eh, ang kalaban nun ni Pangulong Duterte ngayon na hindi naman nun si Marcos. Sa katunayan, doon sa kanyang huling press con, pinuri niya pa nga si Marcos eh. Ngayon, sinasabi ni Panelo, kami po ay okay kay Marcos. Kaya nga gusto nila ng revolutionary government kasi nga naiintindihan nila na ang control ngayon ay nasa Kamara, kinokontrol ng Kamara. Kaya nga gusto nila revolutionary government para mapunta lahat ng control kay Marcos. Tama, mali. Kailangan ko bang espelingin pa ho to? Kasi marami na naman nagsasabi dyan, Banat Baye, bakit parang nag-iba ano mo? Ano nag-iba? Ako'y sumusunod laang. Sa sinasabi ni Pangulong Duterte, dinidiscuss natin to. Ayan o, sinasabi nila komportable sila kay Marcos. Kaya nga gusto pa nila mag-revolutionary government para lahat kontrolado ni Marcos. Which, I'm sorry, but Mr. PRRD and Secretary Panelo, I disagree. Naintindihan natin? Ako, disagree ako dito. Kahit ba sabihin na natin na naniniwala tayo na lahat ng kabalastugan ay nangyayari sa Kamara, eh medyo disagree po ako na kung ang magiging control po ay si President Marcos. Okay sana sa akin yan kung si Vice President Sara Duterte ang presidente. Kaya nga hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan na doon sa kwento ng mga ibang tansong vlogger. Ha? Sino ngayon sa atin ang wala sa tamang ulirat? Di ba? Kaya nga ang linaw nito. Ulitin ko ha, yung bahagi na yon. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Ng batas militar, magdeklara ng revolutionary gobyerno. Kaya kami ni Presidente Duterte, okay sa amin si Bongbong Marcos. Kaya kami ni Pangulong Duterte, okay sa amin si Pangulong Marcos. Ang linaw nun. Okay? Sasabihin nyo ba sinungaling si Panelo? Imposible. Imposible maging sinungaling ito. Ito ay talagang sanggang dikit ng ating Pangulo. Hindi naman nung magsasalita ito ng against sa will o gusto ni Pangulong Duterte. Di ba? Kaya nga nakakatakot. Para sa akin, it's not the proper time for revolutionary government at this time. I think, okay? I'm still hoping. Ito kasi ang dahilan ko kung bakit. Kasi meron pa tayong Senado. Kahit pa paano, meron pa akong natitignan ng a little bit of hope. Lalong-lalo na dito sa 2025 na mapalitan sana mga senador at mailagay talaga yung mga matutuwid na senador dyan. Okay? Meron pa rin po akong hope kahit pa paano na hindi kakayanin makontrol totally ng Kamara. Dahil meron pa po tayong Senado. Yun ang sa akin. Ang akin isang pag-iingay ng taong bayan, napaka-importante niyan para mabuking ng Senado ang katulad nito, magkakaroon ng pagdinig patungkol po dito sa mga pirma-pirma ng lintik na ayuda na yan, di ba? Sa Senado. So ibig ko sabihin lang, I'm still hoping na hindi talaga makontrol ng Kamara ang ating bayan. Pero yari ho tayo pag nagkaroon ho ng pagbabago ng konstitusyon. Yari tayo dyan. Kaya nga ako, sorry to say, but this part of ewan ko kung ito po ay talagang ipupush, pero ako I disagree with this. Sa ngayon, nananatiling demokratikong bansa ang Pilipinas. Para sa Joe. Okay? Bakit ko naman nasabing meron pang pag-asa? Okay. Ito ho, pakinggan nyo itong news na ito. Napaka-importante ho nito dahil ito ho'y nagsasabi ng mga mas maganda hong pakiramdam sa mamamayang Pilipino. You
united than ever. Ganyan daw kasolid ang posisyon ng mga senador para protektahan ang konstitusyon sa gitna ng isinusulong na charter change. Nanindigan naman ng ilang congressman na magkasama dapat bumoto ang Senado at Kamara para sa Chacha. Narito ang aking report. 2 linggo bago magbalik sesyon ng Senado, nag-meeting kahapon ang mga senador. Pinangunahan niya ni Senate President Big Zubiri kasama ang 15 pang senador na karamihan ay miyembro ng mayorya. Present din si Senator Risa Ontiveros na mula sa minority bloc. Tumagal ng 4 na oras ang caucus. Ayon sa source na nakausap ng News 5, kabilang sa mga pinag-usapan nila ang charter change na isinusulong sa Kamara sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa pahayag sa News 5 ng isa sa mga kasama sa pulong na si Senate Majority Leader Joel Villanueva, sinabi niyang nagkakaisa ang mga senador na panindigan ang kanilang sinumpaan na protektahan at depensahan ng konstitusyon. Ilang araw Tama ito sinabi ni, ni Villanueva. Kasi alam nyo, pagka nagkaroon ng People Initiative kuno, na hindi naman People's Initiative, it's Congress Initiative, di ba? Ang nasa batas, pwedeng magkakaroon ho yan ng botohan. At ang maaari hong sinasabi nila na mangyayari ay combination. Ibig sabihin, pagsasamahin ng bilang ng Senate at ng Congress, which is luging-lugi ang Senate, di ba? Kasi 24 lang sila. Ngayon, paano ngayon yan? Yun na nga ho Pag nag-push through yung People's Initiative, kuno. Okay, bakit kuno? Lagi ko sinasabi, it's not People's Initiative, it's Congress Initiative. So dapat hindi ho mag-push through yun. Kaya ngayon, dapat bookingin na ho ng taong bayan na this is all BS. Diba? Etong pa-signature na ito, dapat bookingin na nga ng taong bayan. Kaya nga tayo nananawagan pa ulit-ulit sa mga kamag-anak natin, sabihan nyo rin mga kamag-anak nyo, huwag kayo magpapalin lang sa 100 o sasabihin sa inyo may ayuda kayo, ganyan-ganyan. Tandaan ninyo, maaaring, isipin nyo ito isipin nyo ito. Ilan ho ang botante sa isang distrito? Distrito, iba ho yung, kasi sa isang city, may mga 300,000 o na botante, mga ganon. More or less 400, ganyan. Okay? Sa bawat distrito, ilan lang? 100 lang. Sabihin na natin. Okay? Kung bigyan kayo ng 100, tas time is 100,000, magkano lang yon? Mantakin mo 100 lang binigay sa inyo. Times 100,000. Magkano lang? Sabihin na ninyong 1. Basta. Sandali siguraduhin natin. Paki-compute nga mga kababayan, mahirap magmagaling sa math. Magagalit ang aking nanay na mathematician. Alam mo naman na yan. 1, okay, times 100. Yan mo ay 10 milyon. Which is, hindi pa ho yan. Yan ay sobra-sobra exaggerated pa ho yung, sobra-sobra na exaggerated pa, yung bilang ng botante sa isang distrito. Okay? So, 10 million, magkano ba binibigay sa bawat distrito na makakapuno ng boto? 20 million. According to Senator Amy. So, isipin mo na lang, 10 million ang ibinigay sa taong bayan para sa isang distrito, sa halagang 100 bawat isa, sa 100,000 na botante, na sobra-sobra pa yun. Tapos, ang kinita ng congressman, 10 milyon. Anak ng weteng. Dinaig pa nitong scam, hayop. May 10 milyon kaagad siya, wala pang 1 linggo. Kita mo mga negosyante nitong mga congressman natin. Hayop, di ba? Sila na nga makikinabang dyan sa lintik na pagbabago ng konstitusyon. Sila pa ang nakinabang ng 10 milyon? Abay, mga tarantado talaga itong mga congressman natin, Mantakin mo, laking kita nun, Mag-congressman kaya ako. May project pa. Oo nga iba pa yun Iba pa nga yun So, anong ibig ko lamang sabihin? Simple lang. Dapat hindi maging successful tong PIPI na ito.
Dapat talagang ipaliwanag ito sa taong bayan. Hoy, alam nyo ba yung ginagawa ninyo? Pirma kayo ng pirma dyan. Kayo mga kababayan, huwag kayong pirma ng pirma. Yung halaga ng 100,000 ang nanakawin ng mga congressman ninyo na tatagal ng 6 na taon pag nagbagong konstitusyon ay milyon-milyon kada buwan. Kayo 100 lang. Pinagpalit nyo. Oh, habang kayo pahirap kayo ng pahirap, sila payaman ng payaman. Oh, di ba? Isipin nyo mabuti yan. Ganun katindi yung mga congressman na yan. Kaya nga, buti na lang, itong mga senador natin ay merong pang somehow puso, di ba? Sa mamamayan. Na kung saan ayaw nila. Alam nyo, maganda sana yung proposal ni Senator Robin. Na bawat region magkaroon ng 2 senador. Which is dadami ngayon yung senador. Maganda ho yun. Panalo sa akin yun. Kasi it will really represent yung mga region. Ang problema kasi ngayon, sa district madaling manalo. Sa totoo lang, mas madaling manalo sa district kesa sa kung gagawin mong regional. Kaya nga, di ba si Tamba? Takbo na senador yan. Kulelat lagi yan eh. Pero sa lugar nila, hindi na bumababa yan. Palitan sila ng asawa niya. Eh kasi nga ho, ang dali lang ho manalo. Ilan lang naman yung constituent diyan na kailangan hong pasiyahin. Kaya nga po mga kababayan, simpleng-simple lang ho ito. Mag-ingay pa tayo dito sa lintik na People's Initiative. Dito ho ang focus natin. Huwag sa lintik na video na yan. Ngayon na naman tayo sa video. Salsalin nyo araw-araw yung video para kumita yung mga views nyo. Huwag ganun. Huwag naman, alam mo, sa totoo lang, itong mga vlogger na ito, balik tayo dito sa mga lintik na mga vlogger na ito, ha? Itong mga lintik na vlogger na ito, ano ho ito eh? For the views lang ho ito, pera-pera lang din ho ito. Wag ho kayo maniniwala na para sa bayan yan. Para sa bayan, ulul. Huwag nyo, utuin nyo na yung mga kasama ninyo, huwag kami. Ang laki kasi ng views nyo dyan sa video-video at ang laki ng kita ninyo. Para sa bayan? Sige, sige. I challenge you kung talagang para sa bayan kayo na sinasabi ninyo. I-demonetize nyo nga yung channel nyo. Tanggalin nyo nga monetization. Para sa bayan kayo, di ba? Huwag mo nyo niloloko taong bayan. Ginagago nyo eh. Oo, maaari yung mga kapwa nyo tanso, maloloko ninyo. Sa bagay, marami-rami rin kayo. 31 million. Sir, di ba sinusulong din ni Senator Robin Padilla ang Chacha? Yes, pero iba ho yung kanya. Napakalinaw ho doon, walang political change na mangyayari sa konstitusyon sa kanya. Ang gusto lang niya is economic change and some economic provision, in terms of government, yon tulad nung dalawa-dalawa ang senador, yon yung kanyang pinagbabago. Pero wala ho yung mga term extension. Di ba? Kaya nga, ngayon medyo wrong timing kasi wala, mukhang eto pa nga lang eh. Isipin nyo eto pa lang, tinatarantado na nila yung People's Initiative. Ngayon pa lang, kinokontrol na nila. Paano pa kaya pag ang desisyon napunta na sa kanila, sa kamay nila? Isipin mo ang pagbabago ng konstitusyon mapupunta kay Tamba. Agree ka? Hindi, kung kayo ay agree doon, mapupunta kay Tamba ang lahat ng desisyon. Bakit kanyo kay Tamba? Kasi po, yung Kongreso ang magdi-decide. 24 na senador, ang liit na lang ng bilang nun. So the entire Congress, sabi nga ng isang report, 11:1 daw ang ang ratio from the Senate and the Congress. Sabihin House of Representatives. So ibig sabihin, magiging desisyon ng House of Representatives. Sino ho ba ang nagkokontrol ng House ngayon? Yung mga tinuturing ninyong mga bayani sa House of Representatives, ano nangyari? Robot? Tama, mali? So kung robot ngayon ang House of Representatives, pagdating ng pagbabago ng konstitusyon, sino magdidesisyon yan? Di si Tamba.
Tapos, ano topic nyo? Lintik na video yan. Palabas na ang video. Ito ang teaser. Putang... Hindi yan ang focus nyo. Anak kayo ng mga for the views na vlogger eh. Ito i-discuss ninyo. Araw-arawin ninyo ito. Puro kayo for the views, pera-pera kayo eh. Tuloy. Araw na kasi ang alingas-ngas na umunoy panunuhol sa ilang distrito sa bansa para makakuha ng sapat na dagda para sa People's Initiative. Kung maitawid ito, isa sa mga nakikitang resulta May trailer pang animal, ano? Oo eh. Si Tanson Lipunan talaga ang ano niyan eh. Halatang-halata style niya, yung salsalerong vlogger. Ang bihirang buhay ito, oo. ay ang pagpayag na pagbotohan ng mga pagbabago sa konstitusyon na magkasama ang Kamara at Senado. Pag nangyari yan, mawawala ng boses ang Senado sa anumang babaguhin sa ating saligang batas. Joanna Barro, salamat po. Dahil 24 lang ang kanilang boto, kumpara sa mahigit 300 kongresista. Pero sabi ni Senator Villanueva, hindi lang ito tungkol sa Senado, kundi tungkol sa karapatan ng taong bayan. Kumukonsulta na rin daw ang liderato ng Senado sa mga eksperto sa konstitusyon at iba pang stakeholders kaugnay sa charter change. Kabilang na dyan si dating Senador Ping Lacson. Nakausap ko si Lacson at anya, inaatake ang Senado. Kaya payo niya sa mga nakaupong senador, maging handa sa paghahain ng petisyon sa COMELEC hanggang sa Korte Suprema. Si Senator Amy Marcos naman na hindi kasama sa pulong kahapon ng mga kapwa niya senador, pinaiimbestigahan sa Senado ang mga napaulat na bayaran kapalit ng pirma para sa People's Initiative na isinusulong ng ilang Ito, suportahan natin to. Again, you know me. Si Banat Bay, madalas tayo binabatikos natin si Senator Amy. Alam niyo yan, di ba? Pero paulit-ulit ko sinasabi, dito sa channel na ito, hindi pa uso yung wala pa si Marcos. Ito na sinasabi natin, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan ho tayo. Totoo ho tayo eh. Hindi ho tayo mga panatiko. Araw-araw natin binabanatan yung Senator Amy. Pero this time, I will support itong sinasabi niyang gusto niyang pag-usapan o magkaroon ng Senate hearing tungkol ho dito sa mga bayaran na nagaganap po sa People's Initiative. Kasi pag napatunayang may bayad ang pirma-pirma na yan at merong gumagalaw na ibang kamay dyan, ibig sabihin, hindi initiative ng taong bayan. Kaya nga People's Initiative eh. Ibig sabihin, tao ang nag-initiate. Pero kung may nagkokontrol na grupo, meron nagkokontrol na mga politiko, hindi na matatawag na People's Initiative yan. And therefore, COMELEC should not accept it. Kasi COMELEC ang tatanggap niyan eh. Okay? Sila magbe-verify kung correct yung lahat ng information, sila magbe-verify niyan. COMELEC should not accept it. And after that, they can run, just in case lang po, COMELEC would agree na ito ay People's Initiative, they can run sa Supreme Court. Di ba? And pwedeng gamitin yung Senate resolution after the Senate hearing kung ito ba ay talagang People's Initiative. Napaka-importante na gawin itong Senate hearing. Di ba? Kaya sana po ay talaga pong matuloy ito. Senator Amy, wag puro salita. Kasi minsan ganun eh. Wag puro salita. Medyo galaw-galaw din. Wag lang Sana ituloy mo ito. Congressman. Para naman kay Ako Bicol Party List Executive Director Alfredo Garbin, pabor siyang dapat magkasamang bumoto ang Senado at Kamara para sa Chacha. Garbin, ang tanong, magkano ho ba ang allotment sa inyo ngayon? Hindi ako nagtatanong lang Pabor daw siya na pagsamahin ang Congress at Senate sa botohan, which is ang mangyayari, mawawala ng boses ang Senate. Sa madaling salita, pabor siya na mawala ng boses ang Senate. Ang tanong, Mr. Congressman, asan po ba at magkano po ba ang allotment ng project sa inyo? Si Pulong nagsalita na. Magkano na lang iniwan? 500 na lang. Sa inyo, magkano? Ilang bilyon? Ang ibinigay sa inyo ng House para gastusin di umano sa distrito nyo. Di umano kasi hindi kami sigurado kung talaga sa distrito nyo gagamitin. Ang totoo. Magkano ang project sa'yo? Magkano?
Oo, sandali. Baka mamay patawag mo ako dyan, ha? Nagtatanong po ako. Hindi ko sinasabing kurap kayo. Hindi ko sinasabing binabuakaw ninyo. Hindi ko sinasabing binubulsa ninyo. Nagtatanong po ako. Magkano ho ba ang proyekto at inalat sa inyo ni Speaker? Sabi nga ng isang listener dito, sa distrito ba talaga o sa bulsa? Nagtatanong nga tayo. Sabi tuloy nito isa, tama ka ba ba? Admire ko nun kay Marcoleta, pero na very disappointed. Tahimik siya. No comment. Nako. Pag ang isang congressman at senador ay umupo sa isang constituent assembly, natatanggal po ang iyong pagkasenador at pagka-congressman. At ang sinasabi natin dyan ay ikaw ay nire-representa mo hindi na yung iyong distrito or bilang senador, kundi nire-representa mo kung ano yung general interest and welfare ng ating mga kababayang Pilipino. Dinipensahan din ni Garbin ang pagkalap nila ng lagda. Ipinaiintindi raw muna nila sa taong bayan ang petisyon sa kanila pinapipirma. Wala rin daw Pinaiintindi, daming report nga eh. Kahit nga sa social media makikita ninyo, ang daming report na ang is ayuda. Pati dole ginagamit ninyo, tupad. 'Di ba? Lahat na talaga eh. Congressman, wag naman po tayo nagsisinungaling sa taong bayan. Ang dami na nga na-booking eh. Nasa media pa. Ano to? Tinatarantado nyo kami? Sasabihin ninyong pinapaliwanag ninyo? Nasa media na. May video na eh. Yan ang totoong video. May video na eh na talagang nililin lang ang taong bayan. Ayuda ang paliwanag. May video na eh. Tapos sasabihin ninyo, pinapaliwanag sa taong bayan. Unang-una, People's Initiative nga eh. Bakit may nagpapaliwanag? Common sense, Brad. Kung talagang People's Initiative, ibig sabihin, ano ba sinabi mo pag People's Initiative? Sila mismo. Sige, gusto namin ito kasi alam namin kung bakit namin gusto ito. Hindi, ba't yung pinapaliwanag? It is because you are convincing. So, hindi na yung People's Initiative. Evangelism na yun. Di ba? Pinapaliwanag nyo eh. Kasi nga, hindi nila alam. Paano naging initiative yun? Sir, ano to? Wala kayong bokabularyo? Wala kayong diksyonaryo? Niloloko nyo naman ng taong bayan, sir eh. nangyaring bayaran. Tutol naman si Kabataan Party List Huwag Representative na natin pakinggan yan. Ano yan? Manggulo yan sa Huwag na natin pakinggan yan. Hindi daw pera ng gobyerno ginagamit, sabi ng isang law firm. Actually, it's beside the point. The point there, it's people's initiative. Bakit hindi ito people's initiative? At ba't may law firm pa? Bakit may organisasyon? Kasi una-una, hindi naman tayo maniniwala. Oo, siguro, sabi nila, wala namang pera ng gobyerno na uubos dito. Pero sinong niloko nyo? Yung 31 million. Oo, marami yan. Maraming tanga. Hindi, totoo naman. Hindi, siguro naisip nila, anyway, marami naman tanga. 31 million naman eh. So, lukohin na lang natin sila. Kunwari, ayuda. Hindi kaya nga ho, alam nyo, masama talaga yung imahe na yan, yung sinasabi nilang 31 million. Kasi dyan ginaganahan yung mga congressman. Tingnan nyo na, 31 million ng tanga. 31 million ng tanso. Nagpaloko, kaya kahit anong gawin natin, naniwala nga sila sa Talano Gold, Mantakin mo na naniwala sila sa 1:1 is dollar. Golden Age. Naniwala sila sa Talano Gold. Sa tingin ninyo, hindi sila maniniwala dito sa ayuda? Namamali. Diba?
Huwag na ho tayo paikot-ikot. Yan noon talagang siste. Huwag niyo kami niloloko dahil matagal na ho kami loko-loko. Ilang pirma po bang kailangan para ma-validate ang di ko masigurado kung ilang I think it's madami. Million mga I think basta ang nadinig ko hindi ko sure kung 10 million or more than 10 million something like that kasi parang may ano yan may ratio o may percentage sa total population. Okay, hindi ko sure kung ilan is online 12% ng total voters. Yung ba yun? O yun. So, sandali, magkukompute na naman tayo. Hindi ko nga alam kung ilang Pilipino na meron ngayon. Marami pa kasi dyan, hindi naman nagsisensus-sensus. Sa totoo lang feeling ko sobra-sobra pa tayo. Di ba yung, sino sa inyong pumirma ng census-census? Tingnan ninyo. Sino sa inyong pumirma ng census? Paano ba malalaman ng gobyerno kung gaano tayo kadami? True doon sa pirma-pirma ng census. Ang dami sa atin, hindi pumipirma ng census Lalo na yung mga nasa kondo, hindi naman napapasok yun pangalawa, ilan ang botante? Hindi naman lahat bumoboto. Tama, mali. Ang dami pang hindi botante. Ano pa? Tax. Ay, naku po, mas maraming hindi nagbabayad ng tax. So, ibig sabihin, marami talagang Pilipino na hindi na nakaka-count. Okay? Ngayon, yung sinasabi atang 12%, yun yung 12% ng botante. Hindi, sinasabi ko lang naman po na sobrang dami ng populasyon. Na pag naglakad ka sa karsada, patagilid na. % ng voting population ng bawat district ang kailangan. Naku po, patay tayo dyan. Birth certificate, boss. Oo, hindi naman lahat nagkakaroon ng birth certificate. Totoo. Marami yung walang birth certificate. Ginagawa lang sa Quiapo. Yung iba naman, ayaw nang lagyan ng birth certificate. Gawa na lang sa... Nagbibiro lang po tayo dito pagdating sa populasyon. Baka mamaya, seryoso. Yung si Banat ba, hindi alam kung ilan ang Pilipino. Kasi may pinanganak kahapon mga 5, 10, ganun. Nadagdagan na naman. Grabe nga alam mo ba yung ratio ng mga namatay tsaka sa mga sinisilang? Ay nako, ang laki. Grabe. Anyway, ito. Gusto ko lang pasalamatan si Pangulong Duterte. Ay, bakit? Sumabak na sa test yan. ang Generations 1 and 2 trains Sama naman ng ang ugali LRT ninyo, 1 Cavite Banat, Extension. Isinagawa ang test dali run lang. kahapon Hindi pa ako para tapos. tiyaking compatible ang mga tren sa bagong gawang riles. Kapag naging operational yan, magkakaroon ng 8 stations para sa LRT 1 Cavite Extension Project. Ibig sabihin, posible nang makarating sa Bacoor, Cavite sa loob lang ng 25 minuto mula Baclaran Station. Target ng Light Rail Manila Corporation na makumpleto ang Phase 1 ng extension project bago matapos ang taon. December 2023 nang unang isalang sa test run ang Gen 2 trains ng LRT 1 Cavite Extension. Maraming salamat po kay Pangulong Duterte dahil po sa proyekto na ito. Alam mo, tawang-tawa po ako talaga nung na-meet na. Nagpunta po kasi ako. Nakita po kami ni Guanzon. Nakikwento ko na ho ito Ni Rowena Guanzon doon sa Kabukicho, sa may Shinjuku dyan sa Japan, sa Tokyo. Nagkakape ako sa Starbucks. Yun yung araw-araw ko kinakapehan. Kung napanonood po nyo sa aking page na Byron Cristobal. Pangalan ko po Byron Cristobal sa profile sa FB. Araw-araw ako nagkakape doon. Diba? Every morning, nagla-live pa nga ako doon. Tapos, nagkataon, doon, the same building, nagkaroon sila ng, tawag dito, ng meet and greet. At nakita nila ako. Di nagkita, ay, si Banat Bay, ang DDS. Ayun, kasama ni Madam Rowena Guanzon, puro mga pinklawan. Talagang pinklawan. Mga puro pinklawan. As in, puro pinklawan. Tapos, humihirit na. Wala namang nagawa si gumaganon-ganon. Every time na ang pinag-uusapan talaga doon, tungkol kay Marcos, ano ba nagawa ni Marcos, ganyan-ganyan. Hindi. Bigla isisingit ng pinklawan. Si Duterte, wala. Porket alam nila nandun kami ni Mocha. Si Duterte, gano'n ang gano'n. Si Duterte.
Wala namang ginawa. Si Duterte, siguro, obsessed na obsessed yung kay Duterte. Feeling ko pinagpapantasya nun si Duterte. Oo. Kasi yung may mga ibang pinklawan doon, very civil, 'di ba? Yung ano lang, yung okay lang, sige, meron tayong pinagkaiba, pero meron tayong pinagkakasunduan. Ayun yung civil eh. Pero meron doon isa palaban. Si Duterte, gumaganong-gano. Si Duterte. Gusto ko nga tanungin ate, ginos ka ba ni Duterte? Bakit parang bitter na bitter ka kay Duterte? Totoo. Gusto kong tanong sa kanya yun. Anyway, ang maganda naman dito, tama yung komento nung isa dito. Sabi nung isa dito, tinuloy naman ni PBBM yung proyekto ni ni Pangulong Duterte. Tinuloy lang, hindi gumawa ng kanya. Hindi, akin, eto, para naman na in fairness, magpasalamat din naman tayo kay Marcos, which is ginagawa natin to even before, ha? Kasi sasabihin na naman ng iba, nagbago ka na. Tanga, matagal ko na ginagawa ito. Matagal nang nakalagay ang pagtama, palakpakan, pag mali, banatan. Matagal ko nang pinupuri noon si Marcos pag may magandang nagawa. At binabanata si Marcos pag may maling nagawa. Ngayon, may maganda siyang nagawa. Which is, ilang beses ko lang sinabi dito yon, di ba? Isang bagay na nagustuhan ko kay Marcos, hindi niya pinigilan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte noon. Tama, mali. Di ba? Hindi niya pinigilan. At wala naman din, sa tingin ko wala pa naman ako nakitang talagang totally nag-credit grab. Okay? Kung meron man siguro yung mga vlogger niya. Pero wala nag-credit grab na doon sa government. Lalong-lalo na si Marcos, hindi naman niya. Kaya nga ako natutuwa kasi I know some people inside DOTR. Ang sinasabi talaga nila, wala hong pagpigil. Unlike before, nung panahon ni Noypi, pag proyekto nung nakarang administrasyon, talagang tinitigil niya. Okay? Ngayon, hindi daw. Ang sinasabi, lahat ng proyekto ni Duterte, tapusin nyo, ayusin nyo. Yun ang maganda doon. Although, syempre, sinasabi ng iba, wala nga lang ginagawang project, sinimulan ngayon. Okay? Which is, that I do not know. Maybe because walang budget, ayaw bigyan ng budget, I do not know. But the thing here, ang importante, taong bayan. Okay? Ang importante dito, taong bayan. Bakit ho kanyo? Kasi ang importante ho dito ay makinabang ang taong bayan na ito pong mga proyektong ganito, lalong-lalo na sa Cavite, hanak ng wedding dyan. Sorry to say, marami kasi akong kakilala dyan sa Cavite. Yan si RJ, yung editor natin na parang nagwalahong parang bula. Asan ka na, RJ? Hoy! Hindi, ang totoo, talagang hindi pa yung grabe yung traffic dyan. Di ba, nagpunta ko kami dyan, tinirik ko si Boss Dada nun. Dahil sa grabe, ewan ko yung Cavite, hindi na umasenso. Di ba? Anyway, ngayon, malaking bagay ho ito. Sabi nga from Baclaran to 20 minutes na lang. 25 or, dapat tuloy natin to. Wala na pala. Basta, narinig ko yan 20 minutes na lang from Baclaran to certain Cavite. Which is, pag binaybay mo yan, naku po! Ha? Pwede kang mag-cellphone habang kumukuya-kuy sa kotse. Wag bawal ho yun, ha? Sabi ng iba, paano naman yung Mindanao Railway? Hindi pa po ako updated dyan. Pagpasensya nyo na ho, hindi po ako makakomento kasi hindi po ako updated. Kung ano nangyari. Sabi ng ibang mga komento dito, hindi daw natuloy. Okay? Susubukan nating aralin kung bakit hindi natuloy. Ano nangyari? Ang balita ko, hindi pa to confirm. Kaya sinasabi ko na sa inyo. Ang balita ko, it's because of China. Kasi daw China yung gagawa, parang tinutulan, may mga nagreklamo. Alam mo naman, ewan ko kung Amerika nireklamo sa atin, ganito. I really do not know. Okay? So I would look into this para sa susunod na reaction. Okay? Nag-back out ang Chinese. Ayan. Yun. Maybe because of that. Okay? Nag-back out ang Chinese. Siguro, dahil nga sa pangyayari, medyo na-disappoint sila. That I do not know. We would see kung bakit nagganon.
Okay? Next time. Anyway, ito. Last topic natin bago tayo magtapos. Sandali lang po tayo ngayon. Hindi po tayo magtatagal dahil marami pa po tayong gagawing pagtulog. Ay, ano ba yun? Pagtulog tuloy. Tutulog ka na naman? Ang init kasi. Joke lang. Bye, bumalik ka na nga sa Japan. Yung mga iba dyan eh. Ito. Pag-usapan natin ng bahagya. Sa ibang balita naman tayo, ito mga partners, talaga namang nakakakilig para sa isang babae ang proposal. Pero anong mararamdaman mo, mga kabaro ko, kung ang engagement ring nagkakahalaga ng 299 pesos? Ikaw, anong nararamdaman mo? Kung ikaw ang Aalamin ko bibigyan? muna yung storya. Kayo, ano mararamdaman ninyo kung mara engagement ring nyo 299? Ako, ito lang masasabi ko. Okay lang, basta may kasamang iPhone 15. Ha? Okay lang sana kung may kasamang iPhone 15, yung 299 na engagement ring. Kasi mas importante naman yung iPhone. Sama na ugali mo. Kasi yung engagement ring, tatanggalin din naman yan ng asawa mo. Pagka nang lalaki o nang bababae. Tsaka, ba't ka ba bibili ng mamahalin? Ang importante ay yung mahalaga. Ano yon? Ang importante, pinapakain mo pamilya mo. Di ba? Binigyan mo nga ng ng 100,000 o 300,000 o 500,000 ng engagement ring pero hindi mo pinapakain pamilya mo kasi wala na kayong pera. Anong halaga nun? Tama, mali. Maging practical tayo, wag masyadong gumastos sa mga achuchu sa buhay. Kasi marami dyan yung Kasi totoo, walang biro ito. Marami dyan yung grabing gumastos. Eto, pasensya na, pag-usapan lang. Kasi ang istorya nito, hindi ko na ipe-play. Marami dito sa Pilipinas, di ba? Engagement ring, 299. Tapos pinuna kasi pinost yan sa social media, pinuna ng ilan. Bakit 299 lang? Bla, bla, bla. Dapat engagement ring yan, dapat mamahalin, mahalaga. Marami naman nagsasabi at pumapabor na okay lang yan. What importante, the thought counts, di ba? Anong thought yun? Basta yun thought. Importante daw yung mag-thought. The thought counts. Okay? Totoo naman, di ba? Kasi kung hindi ka naman din naman ganun sa buhay, bakit ka bibili na sobrang mahal? Ang importante naman, may maibigay ka sa pamilya mo. Yun naman na importante. Magkaroon ka mag-provide ka sa family mo. That's the important thing. It's not, kasi masabi lang na, sabi mo lang sa mga, Mare, ito Mare, itong, saan ba nilalagay engagement ring? Hindi ko, pasensya na, wala ako niyan, ha? Alam mo, mas maganda pa nga. Ako nga, ito, alam nyo ba ito, nung dating, nung kolehiyo pa ako, may jowa pa ako. Wow, may jowa si Banat. Ano ka itsura ni Banat Bay pag may jowa? No? Hindi, nung may jowa pa ako, alam mo ang gusto kong engagement ring. Sabi ko dun sa dalawa kong jowa. Hindi sabay yun, hindi sabay ha. Nung high school at saka nung college, ang sabi ko sa kanila, pag mag-engagement ring, ang gusto kong engagement ring, tato. Walang biro ito. Bakit? Kasi yung tato, hindi na aalis. Yan tato forever. Di ba? Ang sweet, di ba, Nat Bay? Forever ang tato. Kaya yan ang dapat na engagement ring, tato. Ayun, iniwan ako. Siguro sabi, hayop to, ang tipid, tato lang ang gusto. Ayan, iniwan ako, animal di ba? Alam mo mga kababaihan ngayon, mukha ng mukha ng pera. Di naman lahat, ha? Hindi siguro nagtaka yung sabi, tayo nang tattoo lang pala ibibigay sa akin. Hayop. Hindi kasi totoo, promise, hindi ako nagsisinungaling. Yun ang sinabi ko doon sa tattoo ang gusto kong engagement ring para hindi mo maaalis. Di ba? Kunwari, lalandi ka. Bakit may tattoo ka dyan? Ano meaning yan? Pangalan ko nakalagay, Di ba? At least,
Hindi niya maitatanggi. O, ala naman nakaganon siya habang nakikilandi sa iba, di ba? Nakatago yung kamay niya. Anyway, ang usapin lang natin dito sa 299. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, okay lang yan, magkaroon kayo ng 299 as long as mag-provide kayo sa family nyo. Yun naman ang aking opinion doon. Pero, ngunit datapat subalit, kung nakaka-Starbucks naman kayo araw-araw, kahit wala na kayong pera, nag-i-Starbucks pa rin kayo araw-araw, tapos ang ibibigay mo engagement ring 299, gago ka. Mas importante pa yung pagkakape mo kaysa doon sa engagement ring. Tama, mali. Huwag naman ganun. Ay, kaya mo ngang magpakasosyal at kunwari sosyal ka dyan sa Starbucks. Gumaganon. Oh, ganyan yung mga nasa Starbucks eh. Ay, ingay-ingay. Alam mo ba siya? Dapat nga palitan na pangalan ng Starbucks eh. Dapat hindi na Starbucks Coffee. Dapat Starbucks Palengke. Palengke ng bayan. Ganon. Tama, mali. Hindi totoo. Kasi, ang ingay talaga sa Starbucks, hindi ko alam eh. O sa Starbucks lang namin dito. Ay, mga boses ng mga tao doon parang pinaririnig sa'yo. Ano ba? Gusto nyo ba kami isali sa kwentuhan nyo? Ako'y nananawagan. Pwede ho ba? Ha? Nananawagan ako sa pamunuan ng Starbucks. Maglagay po tayo dyan. Quiet please, class. Ganon. Nananawagan po ako sa mga nag-i-Starbucks. Pwede ho ba, yung mga bibig nyo, iwan nyo na sa bahay ninyo. Huwag kayong maingay. Yung iba nga, tumatambay na nga dyan eh. Oo, yung iba, as in tambay sila, kwentuhan tayo, Alam mo ba, yung lalaki doon, ay grabe, ang pogi. Ay, saan tayo punta mamaya, mag-inuman tayo, ma'am. Ganun. Araw-araw nakaka-Starbucks pero hindi makapagbigay ng engagement ring. Pambihira. Wag naman ganun. Sana naman. Ha? Sana naman wag tayong ganun, ha? Ay, naku po, may tumatawag. Hoy! Tumatawag. Sino ka bang tumatawag ka? Loko ka, ha? Pwede ba matuto munang mag-text bago tumawag? Ang bira. Anyway, yun lang naman ang pag-uusapan natin. Maraming salamat. Hindi po ako mag-change ng time slot. Nagkataon lang po dahil sa pulburon. Panoorin nyo ho, mula sa simula, malalaman ninyo kung ba't ngayon ako nag-live. Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo bukas o mamaya o kailanman. Bahala na.